Guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nag-aabang ng mga readings ko. Okay, welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel and welcome sa mga bago pa lang nanonood ng video na to at hindi pa nakapag-subscribe. If you think you like what I'm doing here, if you think you like my readings, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So let's go. I will going to do a past, present, future. So let's see kung ano yung fear and hopes mo. Let's see kung ano yung past, present, and future din yun. Anyway, let's start without further ado. Dito para sa lahat, okay? So, takes what resonates and leave the rest. Okay? Pwede itong vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate. So, let's start. What happened in the past? Anong nangyari sa past? What is happening right now? Hopes and fears. Hope. Fear. Future. Babasahan ko siya ng isahan lang. Maganda naman yung outcome niya. So, what happened in the past? The cards are the High Priestess, the Two of Pentacles, and the King of Swords. Okay, so in the bottom of the deck first, this is the Temperance card. So you or your person might be a Sagittarius. I can see also here a Leo, Capricorn, Taurus, Aquarius. Anyway, I can see na merong cycle na na-end dito sa sitwasyon ninyo. I can see there is a decision dito na parang nagkakaroon na ng clarity na kailangan ko nang magdesisyon, kailangan ko na i-end tong cycle na to, kailangan ko nang ayusin yung mga dapat ayusin sa buhay ko. This will going to happen in the near future, could be. Anyway, in the past with this High Priestess, Two of Pentacles, and King of Swords, merong nalaman ka in the past, or may nakapagsabi sa'yo, or may natuklasan ka in the past. So sa past pa lang may alam ka na. It's either may alam ka na at inoobserbahan mo lang to. So it's either may alam ka na wala ka lang right evidence. Kasi nakita ko dito, you are observing, you are still gathering information here, and about this person or your person. Kaya lang, siguro tinatanong mo to sa kanya or sinasabi mo to sa kanya, since walang evidence, hindi niya inaamin yun. Parang para sa kanya, malinis pa din siya. So wala siyang ginagawa. Kasi yun yung pinapakita niya hindi lang sa'yo, sa tao, sa pamilya ninyo or anything, sa mga kaibigan ninyo na I am somebody who is like formal kind of person. Wala akong ginagawa. I am just on my work or family and anything like that. Parang mataas yung tingin niya sa sarili niya. So, since wala kang evidence, since nalaman mo lang to, narinig mo lang to, so, dito sa point na to,
hindi siya umaamin. Pero I will going to clarify, okay? Kasi hindi ka sure dito kung totoo ba yung naririnig mo. So, parang nag-gather ka pa talaga. Dami. Nag-gather ka pa talaga ng information dito. Let's see. Okay. Hindi ka sure sa mga nalalaman mo dahil nakikita mo naman din sa partner mo or sa person mo na to na nandyan siya sa'yo. Ginagawa niya yung responsibility niya, nandyan lang naman din siya sa'yo, and nakikita mo din yung outcome, maganda din naman yung nangyayari sa relasyon ninyo or sa pagsasama ninyo. You can even feel the new beginning na willing siya na to work on, and the changes of your connection is you feel the changes, you feel the progress, and mahal mo din kasi to. Mahal mo siya. So, hindi ka sure sa mga naririnig mo, pero sinasabi mo na to sa kanya or tinatanong mo na to sa kanya. So, since hindi ka sure and wala kang evidence, so, hindi niya inaamin to sa'yo. But, let's see. Okay, let's see. And this is what your hallucination, cheating with someone new, could be a young person or someone single. The Nine of Pentacles, the Seven of Swords, and the Five of Pentacles. Siguro dumating sa point na itong person mo, nagkaroon talaga kayo ng on and off dito. Kung LDR kayo, dumating sa point na tumahimik siya or hindi siya nagparamdam. Or kung hindi kayo LDR, nagsasama kayo, dumating sa point na parang feeling mo malihim siya. Yung feeling mo parang nag-avoid siya ng conversation or feeling mo parang may tinatago siya. So, nakaramdam ka ng coldness, however, kahit nandun pa kayo sa point na in a relationship kayo or nasa commitment kayo, nakaramdam ka ng coldness from your person. Kaya nagtaka ka, kaya nag-isip ka, kaya nag-gathered ka ng information. I don't know if you heard something na may nakapagsabi sa'yo about your person or you just feel it. Kasi sa mga nangyayari sa inyo is like sa coldness ng naramdaman mo from your person, doon ka nagtaka, doon ka nagkaroon ng intuition na baka niloloko na ako nito. Baka may iba na to. Kasi parang feeling mo hindi kayo na dumating kayo sa point na nagtatanong ka, hindi kayo nagkakaunawaan, and feeling wala kang nakukuhang clarity from your person. So, you felt that your person is nagiging unfaithful, liar, something like that. Ito nangyari in the past. So, let's see at this present situation. So, malalaman natin yan kung meron ba talaga or wala. At this present situation, okay naman kayo. At this present situation, nakikita ko naman na your person is willing to offer you new beginning. Kung kasal kayo, is to have a celebration with you. Kung hindi pa kayo kasal, this person is offering you right now a proposal para magpakasal, and planning na to build a family with you, to have it complete. Actually, maganda yung nangyayari sa inyo at this present situation.
a true love, complete relationship, parang complete feelings, nandun na unconditional love. So, ito yung nangyayari sa inyo at this present situation. Let's see more. Let's see why. What is this? What is happening here? Okay, so dumating talaga sa point kayo, bago pa nangyari itong present situation na to, is dumating talaga kayo sa point na hindi kayo nagkaintindihan. So, baka it's either na one of you walk away calmly or nagpahinga muna, hindi muna talaga kayo nag-usap, and umalis muna bago na-realize talaga ang mahal nyo pala yung isa't isa talaga. So, your person still did take the leap of faith towards a new beginning with you because na-realize niya talaga na mahal ka niya. Kahit pa ganito na yung mga nangyayari sa inyo. So, parang meron talaga akong nakikita ditong feeling trap sa situation. Kung meron mangyayaring issue dito sa inyo na hindi maganda or third party situation or issue, is dumating din sa point na naipit siya sa sitwasyon. Dumating kayo sa point na hindi kayo nag-uusap. And, pero na-realize niya yun. Okay, kaya nga nandito sa point na kung hindi kayo kasal, willing siya mag-offer sa'yo ng kasal. Okay? Dahil gusto niyang ng second chance with you and ayaw ka na niyang pakawalan pa. Na-realize niya yun during those time na nagso-soul searching siya. Parang nagkaroon ng ting, ganun. Nagkaroon ng clarity sa kanya na, wait lang, mahal ko siya, ayaw ko siya mawala sa buhay ko. Kaya bumalik talaga siya. Yeah. So, what is your hope here is, what is your hope here is the Nine of Swords. Meaning, ayaw mo nang isipin yung mga naiisip mo same as before. Since maganda na yung pagsasama ninyong dalawa. Parang para sa'yo, ayaw ko na mag-hallucinate, ayaw ko na mag-overthink, ayaw ko na mag-isip ng negative. Yun yung gusto mong iwasan this time. Kasi maganda na yung nangyayari sa relationship ninyo. Kung totoo man yung pinagdaanan ninyo, kung totoo man yung naging intuition mo, is like, this time okay na kayo. And ayaw mo na sanang mag-isip ng kahit na ano, na para ikakasira ulit ng relasyon ninyo. And your fear here is, what if, I will going to clarify this first. I get it. It's like parang meron kang fear dito na merong hahadlang sa masayang nangyayari sa inyo ngayon. Yun yung iniisip mo. O yun yung takot mo. Baka may alam ka about sa past ng person na to. Sa past niya ba or something, pero past na yun. Meron ka kasing fear na baka merong hahadlang. Something na hindi niya sinasabi sa'yo. Baka natatakot ka din na baka dumating sa point na kung hahadlang to, maghiwalay kayo. Yun yung fear mo dito eh. May end yung cycle ninyo. Paano pag ma-realize niya na kailangan niyang ayusin yung past niya?
Paano pag magkausap sila ulit? Something like that, na paano kung babalik siya. Baka may divorce na nangyayari dito, or na-annul na siya, or na-divorce na siya. Kasi nag-offer na siya sa'yo ng marriage eh. Or baka nagpaplano na kayo nito na magpapaanal ako, and magde-divorce ba or anal, na plano kitang pakasalan, ayusin natin to, ganyan. Pero, syempre wala pa kayo sa point na yun na talaga yung nangyayari sa inyo. So, parang may takot sa'yo, this present situation, na paano pag babalik yung past. You know? Kaya pala, sa past pa lang ninyong dalawa, sa past ninyo is, masyado kang nag-overthink. Masyado kang nag-hallucinate dahil sa meron pala siyang past. So, it's either you are thinking about meron siyang bago, or meron siyang binibisihan na iba. Yun yung iniisip mo eh, niloloko ka niya. Sa past pa lang yun na yung iniisip mo. Yung hindi nyo pagkakaintindihan na dalawa in the past pa lang. Kaya lang wala kang evidence, kaya hindi mo siya ma-confirm, hindi mo siya ma-confront ng ganun-ganun. So, hanggang sa dumating kayo sa point na hindi na kayo nagkaunawaan, hindi na kayo nag-usap, pero dahil nga mahal nyo yung isa't isa, bumalik siya sa'yo, and gusto niyang ayusin nyo na ito this time around. So, since you are already right now happy, may hope ka na, sana hindi ka na makapag-isip ng negative, dahil maganda na yung nangyayari sa inyo ngayon. Kasi may fear ka na paano pag nag-uusap sila nung past ngayon, might be about sa kanilang divorce, about sa kanilang annulment, or about sa kanilang responsibility. Sabihin natin na baka meron silang anak. So, paano pag nagkabalikan sila? Yun yung fear mo dito, na maghiwalay kayo and ma-realize niya na ay kailangan ko balikan yung ex-family ko or something like that. So, yun yung fear mo dito. Honest, kasi mahal mo talaga siya. Mahal mo siya and gusto mo siya mag-move forward talaga towards you, na ipaglaban yung relasyon ninyong dalawa. So, merong honestly nakakaramdam ka dito ng jealousy siguro sa treatment niya sa kanyang sa kanyang mga, might be sa kanyang mga anak, ganyan. Meron kang nararamdaman na jealousy dito, possessiveness, parang you wanted to control him, na magstay lang sa'yo and ikaw yung ipaprioritize niya. Parang meron kang feeling of that because of your fear na paano pag magka-develop sila ulit. So, pasensya na sa ingay. So, let's see. In the future, honestly, maganda din naman yung mangyayari sa inyo. So, in the future, I can see the Two of Cups, the Six of Pentacles, and the Lover's card. So, the Two of Cups and the Lover's card, there is soulmate connection. So, this will be your future. So, still I can see na maganda. There is a possibility na baka kayo na yung magkatuluyan nito. Dahil nandito na yung Two of Cups, nandito pa yung Lover's card. So, nandito pa yung balance connection sa relationship niyo. So, in the future siguro, darating yung time na kayo talaga yung tinadhana para sa isa't isa. So, siguro in the near future or in the future, parang makikita mo na talaga na I'm okay na ako. Siguro dahil sa pinakilala ka na, or dahil sa naintindihan ka niya, you know, sa mga hallucination mo, and parang ginawa niya yung best niya para hindi ka mag-isip ng ganun, kaya ginawa niya yung best niya para maging masaya kayo, para maramdaman mo na hindi kita niloloko, or hindi kita wala akong ginagawa anything this time, and I want you, and I love you, and I want you to be part of my life, or for the rest of my life. So, in the near future, maganda yung pwedeng mangyari sa inyo. I didn't mention any zodiac, right? I can see an Aquarius. I mentioned earlier. Aquarius, I can see also Pisces. I can see Libra, Gemini.
Capricorn, Gemini, Virgo, Cancer, Scorpio, yun, Sun, Moon, Rising, Venus. Fire signs also is here. So anyway, let's see. So, feeling ko, ang naging problema lang talaga dito sa'yo is yung na-trap ka sa sarili mong hallucinations. So, itong ex na to, wala na sila nito. Pero they still have communication. Kaya, dito ka nag-iisip na baka magkabalikan sila, baka meron ng something sa kanila, baka niloloko na ako nito, lalo na nung time na nagkaroon kayo ng problem in the past na hindi kayo nag-usap, na naging cold siya sa'yo. So, I think you are not involved sa dyan. May sarili siyang problema na pinagdaanan and hindi ka involved. Siguro, naramdaman mo lang yun. And siguro, full of insecurities as well sa part mo. Pero honestly, yung ex niya, wala na sila. But they still have communication dahil siguro sa responsibility na meron sila. At nakikita ko dito din na sa pagod na sa kakahintay mo, meron pa ding bunga na darating. Merong nagbunga yung mga pagod mo na yon sa kakahintay kung kailan talaga na ipaprioritize ka ng person mo. One day mangyayari yun in the future. Kasi with the Two of Cups and the Lover's card and the Six of Pentacles, may balance connection na sa inyo in the future. So, nice reading though. So, I hope na naka-resonate kayo.